Are you happy now? Tanong ni Ronan sa kanya. Abogado at konfidante niya ito. Kasabay itong lumaki ni Francis kaya alam nito ang lahat ng hirap at pagsusumikap niya para makuha kung anumang meron siya ngayon. Kahit na saksi ito sa pagsusumikap niya, ay hindi na mabibilang ang beses na pinaalalahanan siya nito at sinubukang kumbinsihin. Nakalimutan na lang ang balak na paghihiganti. Siyempre, siya pa rin naman ang masusunod. Nakapwesto siya sa mesa ng dating pag-aari ni Dr. Montelibano, pero wala siyang makapangkasiyahan. Matapos niyang bilhin ang share nito, ay wala siyang inaksayang sandali. Pinatalsik niya ang pobreng doktor at ginawa niya ay labis itong nasaktan. Sa pagkakaalam niya, ay nasa intensive care unit ang doktor at critical dahil sa atake sa puso. Dapat ay nagdidiwang na siya with Dr. Montelibano at his deathbed. Pero heto, at tinalo pa niya ang namatayan. I am. Dahil nagawa ko ng ipaghiganti si Sofia. Pagsisinungaling niya. Ang hospital ang pinakamalapit sa puso ni Dr. Montelibano. 15 taon kong hinintay na makita kung paano siya bumagsak. Kaya dapat lang na matuwa ako. Dahil nakuha ko na rin ang gusto ko. Sabi niya habang nilalaro sa kamay ang sign pen. Mataman siyang tinitigan ng abogado. You should convince yourself harder. Dahil sa nakikita ko, ay hindi ka masaya, Francis. Sabi nito nang maupo ito sa bakanting upuan sa harap ng mesa. Kung masaya ka, hindi ka sana nandito at nagkukulong sa opisinang ito. Sana ay nandoon ka sa ICU. At ini-enjoy na nakitang nakaratay sa hospital bed si Dr. Montelibano. Isang pagak na tawa ang pinakawala niya. Bakit ko naman gagawin iyon? I may be ruthless, but I'm not a monster. Tumayo si Ronan at lumapit sa isa sa mga estante. Nandoon pa ang mga gamit ni Dr. Montelibano. May isang picture frame na may litrato ng isang dalagita. Kinuha nito iyon at ipinatong sa mesa sa harapan niya mismo. Ito ang rason kung bakit hindi mo magawang magdiwa ngayon. Mula nang sabihin sa akin ni Wendell, ang iniutos mo sa kanya at ang malaman niya, hindi na ako natahimik. Alam ko na ganito ang magiging reaksyon mo bago mo pa pinatanggal sa pwesto niya si Dr. Montelibano. You are interested in his daughter, Francis. Hindi mo ba nakikita kung paano ka pinaglalaroan ng kapalaran ngayon? Nakamit mo na ang pinapangarap mong paghihiganti. But here you are, hiding in this office like a tamed lion, taking refuge. He was tempted to look at her picture, pero pinigilan ni Francis ang sarili. The girl, woman, was someone that he must now avoid. Itinaob niya ang frame at nagkunwaring hindi interesado. Mali ang iniisip mo. I hope so dahil ito ang unang beses na nagka-interes ka ng ganito katindi sa isang babae. Alam kong sinabihan kita na maghanap ka ng seryosong relasyon dahil hindi ka na bumabata. Pero hindi ko sinabi sa iyo, anak ni Dr. Montelibano, ang pag-interesan mo. She's been through a lot. At kahit na may kasalanan si Dr. Montelibano sa iyo, ay hindi ako pabor, Francis, na isama mo ang anak niya sa mga plano mo. Sa tingin ko, ayaw mo rin makita na masaktan ang babaeng tulad niya, tulad sa nangyari kay Sofia. Hindi ko siya gagamitin at imposible pang mag-cross ang landas namin dahil sa pagkakaalam ko ay nasa Cebu si Margaret at pinutol na niya ang pakikipag-unayan sa mga magulang niya nang hindi na niya natapos ang sasabihin dahil bumukas na ang pinto ng opisina. Napalingon din sa direksyon nito sa pinto si Ronan at tulad niya ay hindi ito nakahanda sa pagdating ng di inaasahang panauhin. Margaret Montelibano, na ibulong niya.
Anger, for Margaret, was an unfamiliar feeling. Parang gustong sumabog sa galit ang puso niya, kaya nagawa niyang sumugod sa dating hospital ng papa niya. Kailangan niya makita ang walang pusong lalaking nagpatalsik dito sa pwesto. Humarang sa daraanan niyang isang babae na sa tingin niya ay bagong sekretarya. "Ma'am, may kausap pa po si Sir. I need to talk to him now." Pero ma'am, dire-diretso lang siya. Kasunod ang sekretarya sa kanya, pero mas mabilis siya dito. At nagawa niyang buksan ang pinto ng opisina bago pa man siya nitong mapigilan. 2 taong naabutan niya sa loob. One standing, and the other was sitting down like a king. Margaret Montalivano. It sounded like a growl from a person sitting comfortably in her father's chair. Kung nasurpresa man ang lalaki, ay mabilis itong napagtakpan iyon. He had thick brows, a masculine nose, and lips reminding her of a stranger that she met in Hong Kong. Wait. Hindi lang nito kahawig ang lalaking bumangga sa kanya sa Avenue of Stars. Ito mismo ang tinawag niyang cheap na lalaki. Pinalis niya ang kabang naramdaman at nag-focus sa galit na nararamdaman niya. "Ma'am, lumabas sa po kayo please. Mapapagalitan ako ni Sir nito." Pakiusap ng sekretarya na nakasunod pa rin sa kanya. Hindi niya ito pinansin. "You in my father's chair. I am here to have a serious talk with you," deklara niya, habang sinasalubong ang mga mata ng lalaki na matamang nakatingin sa kanya. Binitawan nito ang hawak na sign pen at sumandal sa upuan. Parang pinagmamasdan siya. "Margaret, this is definitely a wrong move," sabi ng isip niya. Naramdaman niyang nagpapawis ang mga palad niya kahit pa centralize ang aircon sa opisina. Kapag tuluyang nahimasmasan siya mula sa galit na kanyang naramdaman, ay baka mag-walk out siya bigla. Parang di niya kaya tagalan ang paraan ng pagtitig ng lalaki. Nang aarok ang mga mata nito, na para bang nababasa na nito ang buong pagkatao niya. Wala pang naglakas loob na tingnan siya ng ganoon. The man grinned, making him appear sinfully handsome. Ang lakas ng loob ngumising. Makapal talaga ang mukha ng lalaking ito. Kung nagawang nitong umakto ay okay lang ang lahat samantalang obvious na obvious ang galit niya. Tumuwid ito ng upo at ikiniling ang ulo sa sekretarya. "It's okay. I deal with Dr. Montalivano." Tumingin ito sa nakatayong lalaki. "Please leave us, Ronan." Nagkibit balikat ang huli at naglakad papunta sa pintuan. Nang matapat ang tinawag na Ronan sa kanya, ay tumigil ito sandali. "Don't worry. You can twist Francis around your little finger, dear." Makahulugang sabi nito sa pindat. Isinara nito ang pinto paglabas ng opisina. Ang tapang na baon kanina ni Margaret ay nabawasan ngayon silang 2 na lang. "Have a seat." Hindi niya pinansin ang offer ng lalaki. Nanatili lang siyang nakatayo sa malapit sa mesa nito. Sa paraan lamang na iyon, kaya niyang ipakita ang superiority niya dito. "Akala ko bang gusto mo akong kausapin ng masinsinan? Bakit para ka pa ring modelo na nakatayo sa harapan ko? Kung ganyan ka, hindi tayo makakapag-usap ng maayos, Dr. Montalivano. You, standing like a goddess burning in anger in front of me, is distracting." "Brute," bulong niya, na sa tingin niya ay umabot sa pandinig nito. Pero sa halip na kumunot noo, ay lumapad pa ang ngiti ng kaharap. "Stop smiling, will you?" Nanggigigil na sabi niya. Sumeryoso naman ang lalaki, pero ang mga mata nito
ay parang nagsasayaw sa tuwa. Ano ang kailangan mo sa akin, Dr. Montelivano? Maraming beses na siyang tinawag ng mga kasamahan sa hospital at ng mga pasyente ng ganoon. But hearing it from this man, iba ang dating ng pangalan niya. Parang pinaghalong recognition na ewan. Margaret. Stop overthinking. The faster she could tell him kung ano ang gusto niya, the sooner she could leave. Nung una silang magkita sa Hong Kong, ay naramdaman niyang delikado ang mapalapit sa lalaking ito. Ngayon na nag-cross muli ang landas nila, ay nakumpirma niyang tama ang una niyang naramdaman. Kung ano-anong ideya ang pumapasok sa isipan niya dahil dito. Ang hospital. Ibalik mo na sa amin ang hospital. Balik mo ang lahat ng shares ni Papa na binili mo. Sinabi niya iyon habang nakatitig sa kulay berde nitong mga mata. What do I get in return? Your dirty money. Sumandal ito ulit sa upuan, looking very much comfortable in his new position. Negosyante ako, Margaret. At bawat investment na ginagawa ko ay ayaw kong nalulugi. Kaya ako nandito sa kinalalagyan ko ngayon dahil marunong akong sumugal. Matapang na nagpunta ka sa opisina ko. Opisina ng papa ko. Putol niya dito. Well, it now belongs to me. Sumugod ka dito. Do you think just because of what you said, you can get everything back in an instant? You want to buy it back from me? Sorry. I'm not selling kung pera lang ang kapalit. So let me ask you again, Dr. Montelivano. What else you can give me in return? My services as a doctor. Hindi nag-iisip na sagot niya. Iyon lang ang naiisip niya. Handa akong iwan ang trabaho ko sa Cebu at magtatrabaho ako para sa iyo. Para sa hospital na ito. Habang buhay. Isang pagak na tawa ang pinakawala nito. Hindi birong pera ang tinayak ko para sa hospital na ito, Margaret. Tatanda ka lang sa kakatrabaho. Ay di mo pa siguro na babayaran iyon. Hindi ko rin kailangan isang ordinaryong doktor na hindi pa nakatapos ng training para alagaan ang kalusugan ko. And as can you see, my health is perfectly fine. Gusto mo bang i-physical ako ngayon? Naiukom niya ang mga palad. Nagmukha siyang tanga. Siyempre kaya nitong bumayad ng espesyalista. Hindi ba? Napatiimbagang na lang siya kahit ang gusto niyang gawin ay talagang sampalin ang kaharap sa kayabangan nito. Nasimula na din lang niya. Paninindigan na niya ang pakikipagnegosasyon dito. So what do you really want in return, Mr. Mentres? Ang sa akin lang. Hindi na siguro masamang hingi na ibalik mo sa isang respetadong doktor ang hospital na pinaghirapan at pinaglaanan niya ng halos buong buhay niya. Iyon ay kung may natitira pang kabutihan dyan sa puso mo. Ewan kung imahinasyon lang niya ang pagtagis ng bagang ng lalaki. Tumayo ito at umikot sa mesa para lumapit sa kinatatayuan niya. He stood behind her. Naramdaman niyang kumalat ang tensyon sa buong niyang katawan habang naghihintay sa gagawin at sasabihin nito. Nakakaramdam siya ng panganib pero hindi siya tuminag kahit para man lang lumayo dito. I want you, Margaret. Mahinang sabi nito. Pero sapat ang lakas para yanigin ang buong niyang pagkatao. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.